Hello, Mike and Tess. Hallelujah. Okay, so muli, two or three are gathered in His name. Hallelujah. Naniniwala ako at pangako niya na naririto siya sa ating kalagitnaan ngayon. Amen? Okay, kayo ba ay nagagalak? Ako nalulungkot. Kasi po ang araw na ito ay talagang dapat ay para sa Panginoon, di ba? Pero sa kadahilanan na hindi ko alam, but hallelujah. Bahala si Lord. Amen. Yan. Iba-iba ang pangunawa at pagtanggap. May nauunang nahuhuli at I hope na hindi tayo kabilang doon sa nauna na mahuhuli. At sabi nga po sa awit 134 verse 1, lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri. Kayong naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo siya'y papurihan. Kayo'y dumalangin na taas ang kamay. Hallelujah. At sinabi rin po rito sa 36, o pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pang walang hanggan at mananatili. Thank you, Lord. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng maraming kadahilanan, mga reason na ewan, but thank you, Lord, na talagang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. At ang Diyos ay hindi po nanunumbat. Lord, ako nahihiya doon sa awitin na kung meron lang akong 1,000 buhay, sabi doon, hindi ipagkakait, lahat ay ibibigay. Pero yung isang buhay na meron tayo, kaya nalulungkot ako na hindi pa natin maibigay talaga ng best sa Panginoon. Hallelujah. Kaya tumayo po tayo at tayo po ay manalangin. Oh God, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Yesus. Lord, purihin ka, Panginoon. Hindi po nalilingit sa iyo, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon. Maging ang kalagayan ng aming mga puso, Panginoon, Lord God. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito na taglay sa aming puso. Ang taus-pusong pagpapasalamat at pagpapakumbaba, Panginoon. Lord God, ibaba mo kami na sayad hanggang lupa, O Diyos. Upang ikaw ay patuloy na mabigyan ng parangal, Panginoon, sa aming buhay. Lord, salamat. At kulang sa mga labing ito, Panginoon, na sambitin ang salitang salamat dahil napakaraming, napakamagaganda at mabubuting bagay ang ginagawa mo sa amin. Minuminuto ng aming buhay, bawat oras, bawat araw, Panginoon. Lord, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin sa umagang ito. At hinihingi ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu. Inaasahan po namin na sa aming kalagitnaan ngayon, ikaw, Santong Espiritu, ay malayang makakikilos at magmiministeryo, mangungusap sa bawat isang naririto, Panginoon. Lord, anuman ang mga kabigatan, mga problema, pagsubok na meron kami, Lord God, salamat na nandyan ka upang kami ay tulungan. Palakasin ang aming mga tuhod upang kami ay makatayo, makasunod sa iyong kalooban, Panginoon. Ang umagang ito sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Lord, hallelujah. Tulungan mo kami na maging karapat-dapat, maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Hindi lamang sa umagang ito, sa araw na ito, kundi sa bawat araw hanggang kami ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Datnan mo kami, O Diyos, na nagkakaisa, na nagpupuri, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, Lord. Salamat po sa umagang ito, sa iyong gagawing pagtagpo sa lahat ng aming pangangailangan. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang gawain ito maging sa aming mga kapatid na wala pa kayo. Oh God, hallelujah. Makita namin, Panginoon, na kung wala ka sa aming buhay ay wala po kaming magagawa. Ikaw lang ang lahat sa aming Panginoon. Kaya Lord, salamat po na ang iba nga naming mga kapatid na may karamdaman ngayon. Lord God, abutin mo po sila.
And even, oh God, si Pastor na, Panginoon, tulungan mo ang iyong lingkod na ito. Wala po siyang ibang inaasahan kundi ikaw. Ang aming Pastor na, Panginoon, anuman ang kanyang nararamdaman sa mga oras na ito, ibangon mo siya sa banig ng karamdaman, Panginoon. Nais po namin siyang makasama sa araw na ito, Panginoon. Kaya maghimala ka sa kanyang buhay. Tulungan mo po siya, Panginoon. At ang iba nga naming mga kapatid na may karamdaman ngayon. Lord God, salamat po, Ama. At ang lahat ng ito sa iyo po pinagkakatiwala. Ang tagumpay ng gawain ito, purihin ka, dakilain ang iyong pangalan. Ito ang aking dalangin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen? Sino po dito ang tunay na masaya sa paglapit sa ating Panginoon, sa ating Diyos? Amen? Palakpakan natin ng malakas, purihin natin, ipahayag natin sa Diyos ang ating damdamin na nagagalak sa Kanyang presensya. Hallelujah! Sabi nga sa awitin, laging kasama ka, O Diyos. Amen? Lagi po ba natin kasama ang Diyos? Amen. Kaya purihin natin siya. Hallelujah! Umaga sa gabi ring dumarating, kasama ka palagi, nandito sa aking piling. Kapag ako'y naliligaw, tinatawag mong muli. Ang iyong pag-ibig lang, hanap-hanap ko lagi. Ikaw ang aking patnubay, aking taklaw sa dilim. Di na ako lalayo pang muli. Woo! Laging kasama ka, O Diyos, sa araw-araw ng buhay. Laging kasama ka, O Diyos, sa bawat hakbang at laban. Laging kasama ka, O Diyos, pag-ibig mo hindi nag-iiba. Laging kasama ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Laging kasama ka, O Diyos, pag-araw ng buhay. Laging kasama ka, O Diyos, sa bawat hakbang at laban. Laging kasama ka, O Diyos, pag-ibig mo hindi nag-iiba. Laging kasama ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Laging kasama ka, O Diyos, sa araw-araw ng buhay. Laging kasama ka, O Diyos, sa bawat hakbang at laban. Laging kasama ka, O Diyos, pag-ibig mo hindi nag-iiba. Laging kasama ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Tuwing ako'y napapagod, ang kamay ang humihila, ako'y gumugulo, ikaw ang lakas ko. Walang ibang pag-asa maliban sa yakap mo. Yakap mo, aking amang mapagmahal, Diyos na tapat sa lahat.
araw ng buhay. Laging kasama ka, O Diyos. Kasama ka, O Diyos. Sa bawat hakbang at laban. Hakbang at laban. Laging kasama ka, O Diyos. Pag-ibig mo hindi nag-iiba. Laging kasama ka, O Diyos. Ngayon at magpagkay. Laging kasama ka. Laging kasama ka, O Diyos. Sa araw-araw ng buhay. Laging kasama ka, O Diyos. Sa bawat hakbang at laban. Laging kasama ka, O Diyos. Pag-ibig mo hindi nag-iiba. Laging kasama ka, O Diyos. Ngayon at magpagkailanman. Ikaw ang aking sandig. Ikaw ang aking lakas. Aking lakas, ako'y muli. Babalik, di nalalayo pang ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang Aking sandig. Ikaw ang aking lakas, O Diyos. aking Lakas, ako'y muli babalik. Di nalalayo pang muli. Laging kasama ka. laging Kasama ka, O Diyos, sa araw-araw na. Siya nga po, Panginoon. laging Kasama ka, O Diyos, sa bawat hakbang at laban. Laging kasama ka, O Diyos, pag-ibig mo hindi nag-iiba. Laging kasama ka, O Diyos, ngayon at magpagkat. Laging kasama ka, laging kasama ka, O Diyos, sa araw-araw ng buhay. Laging kasama ka, O Diyos, sa bawat hakbang at laban. Laging kasama ka, O Diyos, pag-ibig mo hindi nag-iiba. Laging kasama ka, O Diyos, ngayon at magpagkailanman. Sa araw-araw, ngayon at magpagkailanman. Hallelujah! Laging kasama ka sa araw-araw, ngayon at magpakailanman. Amen? At lagi ka naming kasama sa bawat hakbang at laban. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Kami iyong minamahal, kaya't ikay aming pupurihin, sasambahin, dadakilain, O Diyos! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Pagpupurin, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Kahit hindi nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin.
tapat sa kanino man. Pagkat di ka nababago, magpakailan. Ika'y aking sasambahin, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan mo. Ika'y aking sasambahin, O Diyos. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Misa pa, ika'y sasambahin, O Diyos. Hallelujah! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat, ika'y sasambahin. Hallelujah! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan. Pasasalamatan. Pasasalamatan natin ang Diyos. Pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah! Woo! Purihin ka, dakilang Diyos. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y aking sasambahin. Ika'y aking pupurihin. Ika'y aming dadakilain, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga na baguhin mo ang pusong ito. Baguhin mo ang aming kaisipan, O Diyos. Naturuan itong magpuri, sumamba sa'yo, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos. Aking Diyos, lumalapit sa'yo, dakila ka sa buhay ko. Dalangin ko'y baguhin mo, ang buhay ko'y para lamang sa'yo, Panginoon. Sumusuko, lumuluhod sa iyong trono, sa iyong trono. Patawarin mo't lingapin ako, aking Diyos, nagpapakumbaba sa'yo. Baguhin mo ang puso ko, baguhin mo ang isip ko, turuan akong sumunod sa'yo. Panginoon, magtitiwala ako, baguhin mo ang puso ko, baguhin mo ang isip ko, dapatin mo maglingkod sa'yo. Aking Diyos, baguhin ako. Hallelujah. Simula ngayon ay susunod, iaalay ang buhay ko. Iaalay ang buhay ko
puso ko. Baguhin mo ang puso ko. Baguhin mo ang isip ko. Turuan akong sumunod sa'yo. Panginoon, magtitiwala ako. Baguhin mo ang puso ko. Baguhin mo ang isip ko. Turuan akong maglingkod sa'yo. Aking Diyos, baguhin ako. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga na ikaw lamang po, Panginoong Jesus, ang makapagbabago ng puso at isip ko. Hallelujah. Sambahin ka, Panginoon. Tunay nga ang nag-iisang ikaw. Ikaw lamang ang nagbibigay sa amin ng buhay. Panginoon, hari ka ng buhay ko. Ihahayag sa buong mundo. Kadakilaan mo, hayag at totoo. Sinasamba ang nag-iisang ikaw. Pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay. Walang humpay, O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Karapat dapat ilaan pagsambang totoo. Walang makapapantay sa'yo, tunay kang nag-iisa. Hari ng buhay ko, karapat dapat ilaan pagsambang totoo. Walang makapapantay sa'yo, tunay kang nag-iisa. Hari ng buhay ko. Sinasamba ang nag-iisang ikaw. Pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay. Walang humpay, O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong sambahin ka, O Diyos. Sinasamba ang nag-iisang ikaw. Pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay. Walang humpay, O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Sinasamba ang nag-iisang ikaw. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Sinasamba ang nag-iisang ikaw. Pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay. Walang humpay, O Diyos,
sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Walang humpay, O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. O Jesus, handog itong buhay. Sambahin natin ang Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Pagalabin mo ang aming mga puso na ito'y matutong sumamba at magpuri sa'yo sa pamamagitan ng mga awitin spiritual. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sambahin ka, aming Diyos. Pasalamatin natin ang ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos ng buong nating kaluluwa. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Kulang pa, Panginoon, ang mga papuring nialay namin sa iyo. Kulang pa ang buhay na ito kumpara sa ginawa mo sa aming buhay. Panginoon, katulad nga sinabi sa awitin na kung mayroon lang akong 1,000 buhay, hindi ito'y pagkakait. Lahat sa iyo ibibigay. Ngunit ang katotohanan, Panginoon, kahit nag-iisang buhay, hindi namin maipagkaloob sa iyo. Dahil meron po kami ibang minamahal. May iba kaming pinagtutuunan ng pansin. At ikaw, hindi ka namin binibigyan ng pansin. Nandiyan ka lang, hinihintay mo kami upang ikaw ay lapitan. Salamat, Panginoon, na tunay, hindi mo kami kailanman pinabayaan. Hindi mo kami iniwanan kailanman. Hindi mo kami hinayaan na malugmok, bagamat kami nalulugmok. Kung matututo lang kami na sa'yo ay lumapit, kaming lahat na napapagal. Sabi mo, kami iyong pagpapahingahin. Walang mabigat para sa'yo. Walang mahirap para sa'yo. Lahat ay mapangyayari dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na kayang gawing lahat ang bagay na mahirap para sa amin. Ang kailangan lang namin ay sumuko sa'yo. Ibigay ang buhay na ito na minsan hindi nagiging silbi. Walang silbi sapagkat hindi namin ipinagkakatiwala sa iyo. Ngayon, Panginoon, turuan mo kami na ipagkatiwala lahat-lahat sa buhay namin sa iyo, aming Diyos. Kaya, Panginoon, susunod lamang ang aming pagpupuri, susunod lamang ang aming pagsamba kung itong pusong wasak ay binibigay namin sa iyo. Tunay nga nag-iisang ikaw. Sinasamba ang nag-iisang ikaw. Pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Sabahin natin ng Diyos. Sinasamba ang nag-iisang ikaw.
pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog. Minsan pa, hallelujah, sinasamba ang nag-iisang ikaw. Pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. O Jesus, handog itong buhay. Hallelujah. O Jesus, handog itong buhay, walang humpay. O Diyos, sa'yo iaalay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amen. Naramdaman niyo po ba ang presensya ng ating Diyos? Amen. Hallelujah. Ang sarap po sa piling ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kesa sa piling ng iba. Woo! Hallelujah! Sino ba yung iba? Alam niyo na po yun. Palakpakan natin ang Diyos at tunay na batiin natin ang bawat isa. Kasama ang ating Panginoong Jesus. Diba? Laging kasama ka. Amen? Hallelujah! Laging kasama natin ang Diyos. Woo! Sabi sa bawat umaga, hanggang hating gabi, pupurihin natin ang ating Diyos. Dumarating dito sa aking piling. Hallelujah! Tinatawag mong muli. Hanap-hanap ko na. Amen! Hallelujah! Lakas dilim. Woo! Muli, laging kasama ka, O Diyos, sa araw-araw ng buhay. Laging kasama ka, bawat hakbang at laban. Laging kasama ka, O Diyos. Amen. Laging kasama ka, O Diyos. Magpakailanman. Hallelujah. O Diyos, sa araw-araw ng buhay. Laging kasama ka, O Diyos, sa bawat hakbang at laban. Laging kasama ka, O Diyos. Pag-ibig mo hindi nag-iiba. Laging kasama ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Pagod, yung kamay ang humihila. Ako'y gumugulo. Sino ang lakas natin? Ang Diyos. Amen. Sino ang pag-asa natin ng Panginoong Jesus? Hallelujah. Lakas, ikaw ang aking. Amen. Lalayo pa muli. Woo!
mag-iiba. Laging kasama ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Woo! Purihin ang Panginoon. Amen. Yeah, sarap magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. na natin tumigil. Oo nga. Di bale, sa langit walang tigil ang pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Sino po ang pinagpala ngayong umaga? Buong isang linggo. Kailangan na ihayag natin ngayong umagang ito. Amen. Sino po pinagpala? Wala. Hindi pwedeng wala. Amen. Ayan. Tina. Mukha kang Barbie doll. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya talagang pinagpapasalamat ko kay Lord. Unang-una po yung bagong taon na ibinigay niya na naman sa aking buhay. Dahil kahapon po nag-celebrate po ako ng 43. 43 years old kahapon. So talagang pinagpapasalamat ko kay Lord. Tsaka yung kagalingan din po na ibinigay niya sa akin. Kasi last 2 weeks po talagang hindi po ako okay. Namaga yung lalamunan ko, pati dila ako namaga. Hindi ako makakain ng maigi. Talagang pinag-pray ko yun kay Lord na sabi ko, Lord, darating po ang birthday ko. Dalangin ko po na talagang gagaling ako. I claim talaga, Lord, kiniklaim ko na gagaling ako before birthday ko. Sabi kong ganun. Pero sa kabila po nun, nagpa-check up pa rin ako kasi kailangan din po. Kasi hindi ako makakain. Yung dila ko talagang namamaga. Hindi pantay kasi kanang bahagi po yung namaga. So talagang nagpa-check up po ako. Tapos 1 week akong binigyan ng antibiotic. Tapos ibang gamot. Huwebes na, nagpa-check up ako Saturday ng gabi. Thursday, meron pa din. Hindi pa humuhupa yung may humuhupa siya pero hindi pa totally healed. Kaya sabi ko, Lord, I claim na gagaling po ako. Gagaling po ako, sabi kong ganun sa kanya. Talaga pinagpapasalamat ko kasi po, Huwebes pala ako gumaling. Huwebes, wala na talaga. Talagang wala na. Kasi dapat follow up ko kahapon. Hindi na ako nagpunta. Kasi nga, Thursday po gumaling na ako. Kaya yun talaga yung pinagpapasalamat ko kay Lord. Yung kagalingan, tsaka yung bagong buhay. At tsaka kanina po talaga yung paggabay. Kasi kahapon din po, muntikan talaga ako kahapon. Naglalakad ako, may nakapark na sasakyan sa harapan ng supermarket. Atras pala siya. Talagang nasagi ako ng kotse. Hindi naman kasi siya nagsignal. Dapat magsisignal siya ng 2 light. Wala siya signal, so nagdiretso ako. Talagang muntik-muntikan talaga ako kahapon. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, salamat. Opo, birthday ko pa kaya sabi ko, ano ba naman to? Sabi ko, kaya thank you po talaga, salamat. Pagdating ko sa bahay, kahit nung naglalakad ako, pauwi ako, Lord, salamat, sabi ko, at iningatan niyo pa rin ako. Gusto kong kausapin yung kotse, yung driver, kaya lang hindi na. Kasi baka mamaya siya pa yung galit. Kaya hindi na ako nakipag-usap talagang, nagpasalamat ako kay Lord. Tsaka yung paggabay din po kanina, kasi on the way kami papunta rito, 2 aksidente po yung nadaanan namin. Kaya kanina habang nasa jeep ako, talagang sabi ko, Lord, maraming salamat po talaga kahapon sa paggabay nyo sa akin at iniligtas nyo ako. Talagang 2 po yun. Yung isang truck na sumalpok sa Imus, yung sa may harang sa gitna ng kalsada, tsaka yung rider. Talagang nakabulagta siya sa kalsada kanina. Ipinag-pray ko din sila kanina habang nasa jeep ako kasi talagang yung pasasalamat ko kay Lord sa paggabay po niya. Paggabay niya sa akin kahapon. Tsaka sa pamilya po, sa mga blessings na pinagkakaloob niya.
Maraming salamat po talaga, Lord. Sa inyo ko po binabalik ang pasasalamat at papuri. Amen. Pangako yan ng Diyos na ingatan niya tayo at ililigtas. Amen? Yan. From, ano pa yan? Imus. No? But, purihin ang Panginoon na talagang pangako niya yan. Nakabracket sa pangalan natin yan. Mga pangako ng Lord at isa doon yung pag-iingat niya sa atin. Amen? So, sino pa po? Nahihiya pa ba tayo? Kayo pala. Kasi ako, hindi ako nahihiya magpasalamat sa Panginoon. Amen. Dahil napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Wala na? Kung wala na, di tatawagin ko na si Pastor. Hindi pa raw eh. Amen. Hello. Ako, magpapasalamat nga ako kay Lord kasi talagang halos isang buwan. Talagang ininda ko rin yung antindi ng ubo na akala ko nga mababaklas na yung dibdib ko every time na umuubo ako. Ayan, so walang doktor kundi si Lord ang aking doktor. Ayan. May mga sinuggest na gamot. Si Ate Rose, binigyan niya ako nung ano ba to, yung dinidissolve sa water. Inom, sige inom. Then, nag-herbal na. Yan si Ate Cecil, lagi may dalang luya at saka oregano. But thanks be to God na talagang si Lord ang ating kagalingan. Nagsasalita nga ako doon sa silang, sa tansa. Sabi ko, talagang mukhang nagiging Karen Davila na yung boses ko. Kasi siyempre namamaos na talaga kasi pinagbaback up din ako doon sa silang. Tapos mag-word pa. Tapos, Lord, wala, no choice. Sabi ko nga, Lord, gusto kong maglingkod sa iyo. Kaya kahit ganito ang boses ko, talagang purihin ang Panginoon sa Diyos ang kapurihan na nairaraos. Isang buwan halos na yon every Sunday and Monday, purihin ang Panginoon. Then, bagamat hindi ko pa kayang bumiri talaga, like Regine Velasquez. But anyway, thank you kay Lord talaga na ibinalik niya unti-unti yung aking boses. Amen? Kasi minsan, nawawalan kami doon ng ng microphone. Kaya thank you Lord. Sabi ko sa malakas na boses na meron ako, may purpose pala. Kaya purihin ang Panginoon na talagang napakabuti ng Diyos. Ano man yung mga balakid sa ating paglilingkod, talagang hinahawi yan ng Panginoon para talagang mabigyan natin siya ng kapurihan sa ating buhay. Amen? Huwag lang tayong tumingin sa ating kanan at kaliwa, just look unto Him, no? Sabi naman yung sa Hebreo, ituon mo ang iyong paningin kay Kristo na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya. At yun nga, sabi nga kanina, lumapit tayo sa Kanya, tayong mga napapagalat na bibigatan sa ating mga pasanin sapagkat tayo Kanyang pagpapahingahin. Okay? I hope na si Pastor Nonon ay ready na, kaya tinatawagan ko na po siya. Amen. Praise the Lord. Blessed Sunday po sa inyong lahat mga kapatid. No? Hindi ko alam kung bakit yung iba ay wala pa rito, pero I hope na sila ay a-attend mamayang second service. Okay? So, ang mahalaga tayo po ay ating pong ginagampanan ng ating commitment sa Panginoon. Yung bawat sa po sa atin na dahil mahal natin siya, mahal din natin ang gawain niya. At mahal natin ang ating mga kapatid. Amen mga kapatid? Amen. So, tayo po bang lahat ay handa na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po manalangin. O purihin ka o aming Ama, salamat pong muli sa iyo pong kabutihan at katapatan sa amin sa nagdaang mga araw. Salamat po at tunay nga na karapat-dapat lang na kami mag-alay ng papuri at pasalamat sa inyo sa araw na ito, sa umagang ito, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na patuloy naming nararanasan at aming nararamdaman ang iyong pag-ibig po sa amin. Sa kabila, O Diyos, ang aming mga kasalanan, mga kahinaan at mga pagkukulang. Tunay, O Diyos, na sapat ang biyaya niyo po para sa amin.
Kaya kami, Panginoon, ay nagagalak sa umagang ito. At kami, O Diyos, ay muling nagbubukas ng aming puso, ng aming kaisipan, Panginoon, sa inyo pong mensahe sa amin. Kayo po muli ang mangusap. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbago sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu. At muli po, O Diyos, itago niyo po ang iyong lingkod sa likuran ng iyong kalawalatian dahil tayong kailangan po ang aming kailangan sa buhay po namin at hindi po ang sino man. Salamat po, Panginoon, at bigyan niyo po ang bawat isa ng spiritual na pangunawa sa iyong mga salita upang lalo namin kayong makilala at lalo naming maunawaan ang pag-asa at ang kapangyarihan niyo na kumikilos sa amin. Salamat po, O Diyos. At patuloy rin po namin tinataas sa inyo ang mga may karamdaman, kilala niyo po sila, patuloy niyo silang abutin, at patuloy na kayo ay gumawa ng himala at kababalaghan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Salamat po, Ama. At sa ina po namin binabalik lahat ng kapurihan, kalawalatian sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen! Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sige po, maaari na po kayong makaupo. Actually, ang ating mensahe ngayong umaga ay bahagi pa rin ng ating series on Pursuing God. Bagamat ito ay medyo, sabihin natin, napapanahon din. No? Dahil alam naman po natin sa buwan na ito ng Pebrero ay, sabi nga nila, ito ay Love Month. No? At kahapon nga ay nag-celebrate ang marami ng tinatawag na Valentine's Day, no? Nagbigay ng bulaklak, ng chocolate, no? O kaya maaaring kumain sa labas, no? Para ipahayag yung kanilang pagmamahal sa kanilang maaaring magulang, asawa, o kaya kung sino pa man, no? Pero niniwala po tayong mga Kristiyano, hindi po tayo nagse-celebrate ng Valentine's Day. Okay, pero ating sineselebrate ang pag-ibig ng Diyos. Amen, mga kapatid? At atin din namang pinapadama o ating sinisikap na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa atin din namang mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. Pero sa umagang ito ay magkakaroon po tayo ng sariwang pagtingin, no, sa isang espesyal na uri ng pag-ibig. At yan ang pag-ibig na nabumula sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Pero bigyan ko lang po kayo ng, siguro tanong ko lang, no, alam niyo ba kung paano nagsimula yung Valentine's Day? No? Diba? Well, maraming nagsiselebrate nito, pero maraming hindi nila alam. No? Paano nga ba nagkaroon ng Valentine's Day? Well, magbigay lang ako ng ilang kumbaga yung history nito, no? Ito yung nagsimula bilang isang feast day, no? Parang pista, no? Na pinaparangalan ang isang tao na ang pangalan ay si Saint Valentine, no? Actually si Saint Valentine ay isang 3rd century priest, no? Isa siyang pare na siya ay naging martir o siya ay pinatay dahilan sa ang ginagawa niya noong panahon kasi ni Emperor Claudius, pinagbabawal yung pagkakasal sa mga kalalakihan at mga kababaihan. Bakit? Kasi naniniwala sila na pag ang tao ay isang lalaki ay single, mas magagamit siya sa digmaan. So, ayaw ng emperor 'yon. Gusto niya ayaw ng emperor na yung mga lalaki ay ikakasal. Kasi hindi tuloy sila magiging epektibong sundalo, no? O maaaring hindi talaga sila magsundalo. So, etong si Saint Valentine, secretly kinakasal niya yung mga gustong magpakasal. Okay? At siya daw ay tumutulong sa mga pinag-uusig ng mga Kristiyano. So, pero yung association ng holiday na to bilang isang
association ito sa tinatawag na romantic love, no? Kasi ngayon pag sinabing Valentine's Day, kalimitan sino talaga yung nagse-celebrate nito, no? Yung mga magkasintahan, di ba? Di ba? O kaya mag-asawa. At nagsimula naman ito nung 14th century, no? Na may isang tao na isang poet siya, si Geoffrey Chaucer, na inimpluwensyahan niya yung pagdiriwang ng Valentine's Day na medyo inassociate sa romantic love, no? So, pero alam niyo ba mga kapatid, meron din daw tradition na ito ay dati, no, yung February 14 ay isang Roman festival, pagan festival na para kay Lupercalia, isang sabihin natin isang pagan god, no, of fertility. Pero ang ginawa ng mga ano noon para ma-Christianize, no, para hindi i-celebrate yung pagan feast na yon, ginawa na nila yung February 14 na Valentine's Day. Okay? So, yun ang ano. Pero alam mga kapatid, meron pang masigit kay Saint Valentine. Higit sa pagmamahal na pinakita niya. Sino yon? No? Ang ating Panginoong Yesus. Amen? No? Dahil sabi sa Biblia, wala nang higit sa pag-ibig na ito na kanyang ialay ang kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan. Sabi sa John chapter 15 verse 13. Kaya wala na higit sa pag-ibig ng ating Panginoon. At siguro pag nakikita natin yung, siyempre, alam natin anong kulay ng panahong ito. Anong kulay? Pula, no? Hindi naman siguro kaya nakapula yung iba sa inyo, nagkataon lang. Okay? Pero alam niyo mga kapatid, ang pula ay nagpapaalala sa atin sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Amen? Na ito ay tumigi sa krus at ito ang naglinis ng ating mga kasalanan. Okay, so ang ating text ngayong umaga ay 1 John chapter 4 verses 7 to 21. Medyo mabilis lang po natin itong titingnan. At syempre ito ay sinulat ni Apostol Juan. No? Alam nyo, naisip ko nga, siguro kung merong mas dapat kilalanin ay si Apostol Juan. Kasi si Apostol Juan, siya yung tinatawag na Apostle of Love. Okay? Bakit siya tinawag na siya yung apostol ng pag-ibig? Bakit? Dahil si Apostol Juan, siya lang yung tanging apostol na sinasabi sa Gospels na he is a disciple whom Jesus loved. No? Siya yung disipulo na minamahal ng ating Panginoong Yesus. No, maraming mga halimbawa sa John chapter 13 verse 23. Magbigay lang po ako ng konting background sa inyo kay Apostol Juan. John chapter 13 verse 23, ang sabi rito, one of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Ito yung yung nasa huling hapunan na. Okay? Sabi rito, merong isang disipulo, ang alagad na minamal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Okay? Anong ibig sabihin nakahilig? Siguro parang nakasandal, no? Nakasandal sa Panginoon. At sino yung disipulo na yon? No? Medyo modest pa si Apostol Juan, no? Siya naman talaga yung tinutukoy niya, di ba? Yung sinulat niya, siya yun. Well, siguro ang tanong natin, bakit? Isa lang ba ang disipulong mahal ni Jesus? Bakit sinabing the disciple whom Jesus loved? Huh? Well, lahat ng mga disipulo na Panginoon mahal niya, pero kaya siya yung disipulong mahal ni Jesus dahil siya rin yung disipulo na nagpapakita ng pagmamahal niya sa Panginoon. Amen, mga kapatid? No? Kumbaga, demonstrative siya.
sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Yesus. At alam niyo, si Apostol Juan, siya yung nagsulat, nagsulat patungkol sa pag-ibig ng Diyos na siguro mas maraming beses kaysa sa ibang mga apostol. No? Kung babasahin natin yung sulat niya dito sa 1 John, 2 John, and 3 John, puro patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, His was a theology of love. Ang parating mensahe niya ay pag-ibig. At merong kwento, nakwento ko na sa inyo to. Si Apostol Juan, nung siya'y matanda na, alam niyo ba si Apostol Juan lang yung apostol na hindi martyred? Hindi siya pinatay. Alam niyo ba yon? No? Siya ay pinatapon lang sa isla ng Patmos. Na kung saan doon niya natanggap yung pahayag. Yung Book of Revelation natin, yon ay revelation ng Diyos na binigay niya through the Apostle John. Pero siya ay nakaalis din doon sa isla na yon. At siya ay ang kwento, siya ay bumalik sa Efeso at doon siya naging elder sa Efeso. Nung siya ay matanda na halos hindi na siya makalakad, ang ginagawa siya ay siguro binubuhat na lang. At kung tuwing siya ay magsasalita, ang parati niyang sinasabi ay, "My little children, love one another." No? Yun lang. Tuwing siya magsasalita, yun lang mensahe niya. May ibang nagsasabi, "Apostol Juan, bakit naman paulit-ulit naman yung mensahe niyo? Wala na ba kayong ibang sasabihin?" No? Kasi yun ang parati yung sinasabi eh. Pero ito yung sabi niya, "It is the Lord's command, and if this alone be done, it is enough." Ito ang utos ng ating Panginoon at kung ito lang ang ating sinunod, sapat na yon. Amen? No? So, tingnan natin yung sinulat niya sa 1 John chapter 4. At una, ay tingnan muna po natin ang mga pangunahing katotohanan tungkol sa pag-ibig o kaya tunay na pag-ibig. Basic truths about real love. Okay? So, ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 7, at yan na may naka-flash naman sa ating screen. Okay? Babasahin lang natin ang bahagi ng verse 7. Ang sabi diyan, "For love comes from God." Okay? Ang sabi diyan, babasahin ko lang ng buo sa Tagalog. "Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos." So una, tingnan natin yung source ng love. Ang pag-ibig ay ang tunay na pag-ibig ay hindi nanggagaling sa sino mang tao. Naniniwala po ba kayo doon? No? May mga tao, maraming tao, naghahangad sila ng pag-ibig. Pero hinahanap nila yon sa kapwa-tao nila. Pero pag ang tunay na pag-ibig ay hinanap natin sa ating kapwa, mabibigo tayo. Mabibigo tayo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nagmumula lamang sa Diyos. Amen? No? Dahil alam nyo, ang salitang ginamit para sa love, na malimit binabanggit ni Apostol Juan, ay yung Greek word na, alam niyo na siguro yon, agape. No? Ano yung ibig sabihin ng agape? Ito, na-share ko na dati. It connotes the idea of a deep, sincere, intimate, selfless love for another. So, ang pag-ibig na ito ay malalim, ito ay tapat, ito ay malapit, at ito ay hindi makasarili. Okay? At sabi naman ni William Barclay, it is the attitude of a goodwill that cannot be altered. Ito daw yung pag-uugali ng kabutihang loob na hindi nababago. Pansinin niyo hindi nababago.
Dahil ang kalimitang iniisip ng tao na pag-ibig ay hindi yung agape love ni Lord. Ang iniisip nila yung romantic love. Di ba? Yung meron silang nararamdaman na sa damdamin nila na mahal nila yung isang tao. Pero may dahilan kung bakit gano'n ang nararamdaman nila. Pero yung pakiramdam na yun ay, nananatili ba yun? Minsan, nawawala. O kaya nababawasan. Kasi ang tunay na pag-ibig ay hindi pakiramdam. Sabi nga, real love is a choice. Sabi ni Chip Ingram, may nabasa akong kanyang pinost, real love is a choice. It is not a feeling. Ito ay desisyon. Hindi ito pakiramdam. Dahil ang pakiramdam, nagbabago. Pero yung choice mo, pwedeng hindi magbago. Yun ang ano ng Diyos sa atin. Iba ito sa makalupang o kaya makataong pag-ibig dahil sa Greek language, may iba pang mga salita para sa pag-ibig. Na-share ko rin ito sa inyo dati. Ano yon? Merong eros. Ito yung tinatawag na sensual or romantic love. Merong phileo o philia. Ito yung brotherly love. No? Love of a friend. No? At meron naman yung storge. Yung storge ay tinatawag na empathy love. O ito yung pag-ibig ng magulang sa kanyang anak, pag-ibig ng anak sa kanyang magulang. Okay? So, kaya mahal mo dahil meron kayong blood relation, di ba? Okay? Yung isa naman, kaya mahal dahil matagal kayong nagsasama, magkaibigan kayo. Yung isa naman, meron kasi kayong romantic feeling sa tao na yon. Hindi yon ang agape love ni Lord. Hindi ganon. Actually, I think nung nagsulat ang mga unang mga disipulo ng Panginoon, doon pa lang talaga na-introduce yung word na agape. Wala pa yun talaga dati sa Greek language. Pero nung nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, doon na nagsimula yung salitang agape. The God kind of love. So, pangalawa, anong pinapatotoo ng pag-ibig? Ibig sabihin, kung tayo ay may pag-ibig na galing sa Diyos, anong pinapatotoo nito? Binasa natin kanina. Okay, basahin pala natin sa verse 8. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God. Okay? Ang linaw, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos o hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa unang, yung second part ng verse 7, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So anong pinapatotoo ng pag-ibig ng Diyos? Na pinapatotoo nito yung ating pagiging anak ng Diyos. Yung ating pagkakilala sa Diyos. Amen, mga kapatid? No? Dati meron kami inaawit na kanta, pero hindi na inaawit ngayon. They will know us by our love. Diba? Ayaw ko lang naalala yung kanta na yon. They will know us by our love. They will know us by our love. That is only the way. They will know we are His. They will know us by our love. Hindi tayo makikilala ng mundo na tayo mga Kristiyano dahil may dala-dala lang tayong Bible. Hindi tayo makikilala ng mundo na tayo nakakilala sa Panginoon dahil lang sa umaawit tayo ng mga papurit pagsamba. Hindi. Mas makikita na kilala natin ang Diyos at tayo ay mga anak ng Diyos
kung tayo ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Amen, mga kapatid? At and I hope na talagang yon ang nakikita ng iba sa atin. Pangatlo, sino talaga ang halimbawa natin ng pag-ibig? O kanino natin talaga makikita yung katangian ng pag-ibig? Walang iba kundi ang Diyos. Bakit? Dahil ang sabi sa verse 8 at saka verse 16, God is love. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Oo, tama. God is love. Okay. Okay. So, ano ibig sabihin nun? Na ang Diyos ay pag-ibig. Ang ibig sabihin nun, sa Diyos makikita natin ang talagang tunay na pag-ibig. Amen? No? Kung gusto natin makita ang paano ba pinapakita ang pag-ibig, tingnan na lang natin ang ating Diyos. He is the personification of love. Pwede natin sabihin na ang Diyos, He is the greatest lover. Siya ang pinakadakilang mangingibig. Ibang mga awitin nga sinasabi na siya ang mangingibig ng ating kaluluwa. He is the lover of our soul. Okay? Pang-apat, it's demonstration. Paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Well, alam na natin. Paano pinakita ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin? Ng kanyang binigay. Di ba? John 3:16. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Okay? Yun ang sinabi rito sa 1 John chapter 4, verses 9 and 10. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that you might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Okay? So, malinaw. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay mabuhay sa kanya. At sabi diyan, ito ang pag-ibig, hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo niya ang kanyang anak para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sa English translation, ginamit din yung salitang atoning sacrifice. No? Ang ibig sabihin lang ng atoning sacrifice, ang ibig sabihin ng atonement is reconciliation. No? Meron sila tinatawag na play of words. Yung atonement, hinahati nila, at one meant. At one meant. Ibig sabihin, dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, tayo ngayon ay muling nakipag-isa o tayo ay nagbalik loob sa Diyos, nakapagbalik loob sa Diyos. Sa ibang translation, lalo na sa King James, at mababasa niyo rin to minsan sa Biblia ninyo, sa English Bible ninyo, ginamit yung salitang propitiation. Propitiation. Gusto ko lang ipaliwanag itong salitang to. Propitiation is a means by which sin is covered and remitted. Isang paraan kung paano ang kasalanan ay natatakpan at ito ay pinapatawad. Okay? Dahil sa sakripisyo ng Panginoong Yesus, hindi lang niya tinakpan ang ating mga kasalanan ng kanyang dugo, pero nilinis pa niya ang ating mga kasalanan ng kanyang dugo. Amen? No? Sino sa atin dito ang talagang nagagalak na tayo ipinatawad na ng ating Panginoon? Amen. No? Dati hindi natin alam paano tayo mapapatawad. At kung ano pa mga ginagawa natin para sa tingin natin mapapatawad tayo ng Diyos. Pero hindi na kailangan yon. Sapat na ang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Alam niyo, naniniwala ko itong katotohanan ito dapat talaga hindi lang natin maunawaan pero maramdaman natin. Maramdaman natin na mahal tayo ng Diyos.
Ako, pag naiisip ko lang, dati nung bago pa akong mananampalataya, pag naiisip ko lang na inabot ako ng Diyos, no? Ibig sabihin, mula sa langit, nagkatawang tao siya para lang abutin ako. Sabi ko, napakadakila ng pag-ibig na yon. Nagagawin ang lahat ng sakripisyo para lang ako iligtas. At minsan naluluha ako pag naiisip ko yon. Na ginawa ng Diyos ang lahat para lang ako ay abutin, para ako ay iligtas. Nawala na akong ibang ginawa. Alam niyo, may ibang mga talata sa Bible na yan din ang sinasabi, Romans 5:8, pinadama ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay mamatay para sa atin habang tayo ay makasalanan pa. Imagine niyo yun? No? Hindi pa tayo, wala ba lang tayong pinapakitang pagsisisi, no? Pero ang Diyos, pinadama niya yung pag-ibig niya sa atin nang mamatay ang kanyang anak doon sa krus. Kahit hindi pa tayo nagsisisi. Amen? No? Hindi yung inantay niya na, ay, kailangan muna kayong kailangan makita ko muna na kayo ay nagsisisi. Hindi sa ganon. No? So, doon pinakita na Diyos sa aking pag-ibig sa atin. Naalala ko tuloy, may isang short film na pwede niyo mapanood sa YouTube. Tingnan niyo na lang yan, yung Most. Ang title niya, Most. Short film. Tungkol yan doon sa, parang illustration lang yun ng pag-ibig ng Diyos nung kanyang sinakripisyo ang kanyang anak. Tungkol yan doon sa isang nagbabantay ng tulay. No, sino sa napanood niyo na yon? Yung short film na yon. O sana minsan mapanood natin, no? Pero hindi ko na may kwento sa inyo dahil sa kakulangan ng oras. Pero tungkol lang yun sa isang tatay na siya nagbabantay ng tulay. Pero nung minsan, kasama yung anak niya, nung minsan, hindi niya napansin. Yung tulay kasi noon, parang meron kang lever na ibababa para kasi may bridge doon na doon dumadaan yung tren. No? So, yung kanyang anak ay naipit doon sa parte ng bridge. Pero pag binaba niya kailangan niyang ibaba yung lever para bumaba yung bridge at makadaan yung tren at maraming mga tao ron. Pero pag binaba niya yung bridge na yon, may ipit ang kanyang anak. Pero pinili niya na ibaba yung lever na yon. Bagamat isang sakripisyo dahil ang kapalit ng buhay ng maraming tao ay ang buhay ng kanyang anak. Okay? So, minsan pwede niyong tingnan yon sa YouTube. Now, tingnan natin yung mga katangian ng pag-ibig ng Diyos. Okay, ito mga ilang bagay na nakita ko rito sa passage natin. Una, ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag ko na unilateral. Pag sinabi kasing unilateral, isang tao lang ang hahakbang. No? Hindi niya kailangang sumang-ayon yung isang partido bago niya gawin yung isang bagay. So, bakit ko nasabi yon? Dahil 2 beses na sinabi sa passage natin na ito ang pag-ibig sa verse 10, not that we love God, but that He loved us. Hindi tayo ang nagmahal sa Diyos. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen, mga kapatid? No? Isipin niyo yan. Ang Diyos ang unang nagpakita ng pagmamahal sa atin. 1 John chapter 4 verse 19. Ito yung ating key verse sa passage na to. We love because He first loved us. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So isipin niyo yan. Kahit hindi pa natin iniibig ang Diyos, iniibig niya na tayo. Amen? Ganon ang pag-ibig ng Diyos. At ito ay walang kondisyon.
Pwede rin natin sabihin, walang kondisyon. Dahil wala siyang kondisyon na binigay, wala siyang sabihin na hinihintay na makita sa atin bago niya ipakita yung pag-ibig niya sa atin. Basta, minahal niya tayo. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay mapananaligan. It is reliable. Ito ay maasahan. At sabi sa 1 John chapter 4 verse 16, and so we know and rely on the love God has for us. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? So, ibig sabihin, maasahan natin ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng panahon. Maasahan natin na tayo ay patuloy na iibigin ng ating Panginoon. Niniwala po ba kayo doon? Hindi yung mahal tayo ng Diyos ngayon, pero pag ikaw ay nakagawa ng mabigat na kasalanan, hindi ka niya na mahal. Hindi siya ganoon. Mahal ka pa rin niya. Hindi nagbabago ang pag-ibig niya at ito ay maasahan. Bakit? Una, naglagay lang ako ng iba pang mga katangian ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay magpasawalang hanggan. Jeremiah chapter 31 verse 3. Siguro ibasa niyo, alam niyo na yung verse na yun. Ano sabi ng Lord doon? Siya mismo ang nagsasabi, I have loved you with an everlasting love. Minahal ko kayo ng isang walang hanggang pag-ibig. So pag sinabing walang hanggan, hindi yan limitado lang ng ilang taon. Di ba? No? Yan ay magpasawalang hanggan, tuloy-tuloy. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Sabi sa Lamentations chapter 3 verse 22. Ano ibig sabihin ng hindi nagmamaliw? It is unfailing. Unfailing. Walang sandali na binibigo tayo ng pag-ibig ng Diyos. It never fails. At sabi sa Romans 8:38 and 39, bagamat wala yung salitang ito, pero ano sabi? Alam na natin ito, no? Sabi rito, siguro basahin ko sa Tagalog. Tinanong ni Apostol Pablo, meron bang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Meron bang mga kapatid? Wala. No? Ang sabi niya, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi mapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Ibig sabihin, walang anumang bagay. No? Kumaga, sinakop na lahat dito eh. Walang in-exempt o tinira. Lahat, no? Parang yun ang gustong sabihin ni Apostle Pablo rito. Wala talagang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen, mga kapatid? No? So it is faithful. Ang pag-ibig ng Diyos ay tapat. Parati nating mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Isa pang magandang katangian ng pag-ibig ng Diyos, sabi sa 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. So sabi diyan, wala na daw takot sa pag-ibig dahil ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Amen? No? Meron ba tayong kinakatakutan pa ngayon? Dahil maaring meron. No? Maaring itatakot tayo na lumala yung ating karamdaman.
Maaaring natakot tayo na tayo ay talagang mabaon na talaga sa utang. Okay. Maaaring natatakot tayo na mawalan tayo ng trabaho. Di ba? Pero pag alam natin sa ating puso na mahal tayo ng Diyos, parang sinasabi dyan, wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ikatakot. Dahil ipapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Sa gitna ng ating mga pagsubok, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga panganib, the love of God is liberating. Ito ay nagpapalaya sa atin. Marami pang bagay na kung saan tayo pinapalaya ng pag-ibig ng Diyos. Pero ang pangunahing sinasabi rito, ito ang nagpapalaya sa atin mula sa ating takot. 2 Timothy chapter 1 verse 7, alam na natin yan. God did not give us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Amen. Kundi espiritu ng pag-ibig, kapangyarihan, at matinong kaisipan. So yun ang espiritu na binigay sa atin ng Panginoon. Espiritu ng pag-ibig, hindi espiritu ng takot. At ito pang maganda, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbabago. The love of God transforms. Ito ang nagbabago ng ating buhay. Bakit? Ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Tingnan nyo, dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, binabago tayo ng pag-ibig na yon, tinutulungan tayo na mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa. Amen. Yun ang pagbabagong ginagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So mga kapatid, kakaiba talaga ang pag-ibig ng Diyos. Muli paalala ko, huwag nating hanapin ang tunay na pag-ibig sa tao. Hanapin natin sa Diyos. Ang tao ay may limitasyon. Pero ang Diyos walang limitasyon. Ang tao pwede kang mabigo. Pero ang Diyos kailanman hindi bumibigo. Amen? Ano ngayon ang epekto ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? Dalawa lang po. At bibilisan ko na lang. Una, ang sabi kasi rito sa 1 John 4:16, we know and rely on the love of God for us. We know. I believe ang ibig sabihin doon ng we know o alam natin, hindi lang yung naunawaan natin sa isipan natin, pero nararanasan natin. Dahil kalimitan sa Biblia, pag ginamit yung salitang know, yon ay experiential knowledge. So we know the love that God has for us. Nararanasan natin sa buhay natin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil unang nagagawa nito, unang epekto nito ay nagkakaroon tayo ng pag-ibig sa Diyos. Amen? No? Yun ang naidudulot nito. Tingnan ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 20. Bagamat ang sabi rito sa verse 20, if anyone says, I love God, na mamaya nating ituloy yon. Pero, dahil nakakilala na tayo sa Panginoon, madali na nating sabihin, Panginoon, mahal ko kayo. Amen? Nung tayo ba hindi pa nakakilala sa Panginoon, nasasabi ba natin yun? Panginoon, mahal ko kayo. Di ba hindi? No? Pero ngayon na naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, nasasabi natin, Lord, I love you. Amen. No? Pinapakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos, una sa pamamagitan ng ating pananalita, yung nasasabi natin yon.
Na-share ko na rin ito before, no? Parang konting review lang. Kahit sa pamamagitan ng ating mga pagpupuri at pagsamba, yan ay pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Panginoon. Amen? Amen, mga kapatid? Noong isang gabi, ang ginawa ko lang, nagpatugtog ako ng mga awitin ng mga love song kay Lord. No? At sumasabay ako sa awitin na yon. Kasi gusto ko ipadama kay Lord yung pagmamahal ko sa Kanya. Alam niyo, maraming mga love song kay Lord. Alam niyo ba yan? No? Mamaya mayroon akong papakinig sa inyo. Yung mga kanta ni Don Moe na Deeper in Love. No? May kanta yung City Harvest Church na How Much Do I Love You. Marami mga love song kay Lord. Sa ganung paraan ay papahayag natin pag-ibig natin sa Kanya. Pero isa ring paraan na pinapakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos ay sa ating gawa. O gusto ko lang idagdag din, yung ating panahon sa panalangin at yung panahon natin sa Kanyang salita, yan ay pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. Amen? No? Kung mahal natin ang Diyos, magbibigay tayo ng panahon sa Kanya. Pero ang pangalawang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagkakaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. No? Dahil paulit-ulit dito sinasabi, halimbawa sa verse 7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Okay? Let us love one another. Amen? No? Parating may joke nga dyan eh. Yung iba hindi raw love one another ang sinusunod. Diba? Love another one. Okay, napagbaliktad yan. Diba? Hindi love another one, ha? Baka, lalo na may mag-asawa rito, baka... Pero yung iba, yun ang ginagawa, di ba? At nakakalungkot. Kasi, alam natin, naka-apekto yun sa pamilya. No? Kaya yung mga mag-asawa rito, meron sino dito mga mag-asawa, taas ang kamay? Okay, wag love another one, ha? Love one another. Okay, sabi sa verse 11, Dear friends, since God so loved us, we ought to love one another. Verse 20 and 21, If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. Okay? Now, anyway, titingnan natin ito. Ano ang mangyayari pag ipinakita natin ang pag-ibig natin sa bawat isa? Una, sabihin, paano natin ipapakita yung pag-ibig natin sa bawat isa? Now, ano lang ito, parang ilang ideas lang, pero maraming paraan. Una, meron ko sinabi rito sa verse 20 na ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. So, ang isang paraan para ipakita natin ang pag-ibig natin sa ating kapatid ay huwag tayong mapuot sa kanila. Amen? Not, sabi sa English, yung ginamit na salita ay hate. Ano ibig sabihin ng hate? Ang ibig sabihin nito ay it is use of malicious and unjustifiable feelings towards others. So meron kang pakiramdam, pag sinabing malicious ay parang meron kang mga masamang binabalak. Di ba? Okay. At meron kang unjustifiable feelings. Meron kang damdamin na hindi rin makatwiran. Hindi tama. So, anong ibig sabihin doon? Huwag tayong magkakaroon ng sama ng loob. Huwag tayong sabihin nating magtatanim ng sama ng loob. No? Kundi ang gawin natin, magpatawad tayo at tanggapin natin ang bawat isa. Amen, mga kapatid? No?
Alala ko tuloy na ako'y hindi pa born again. Madalas naiinis ako sa aking kuya. Meron akong kuyang mas, pangalawa kasi ako. Iba kasi yung personalidad ng kuya ko sa personalidad ko. Ako tahimik, ang kuya ko outgoing siya. Gusto niya parati naglalaro kami. No? Parati ako niyaya, halika laro tayo. Ganyan. Ako naman ayaw ko. Yeah. Isa naiinis ako sa kanya. Pero nung nag-born again ako, binago ni Lord yun. No, naging, hindi na ako ganon sa kanya. Actually, magkasama pa nga kami sa dorm nung nag-aaral ako sa Quezon City. Nagsama kami ng isang, although mas matanda siya sa akin, pero nagsama kami ng isang summer. At nakita ko isa yun sa binago ng Lord sa akin. Dahil nakilala na ako sa Panginoon. Amen? No? Pangalawa, sa pamamagitan ng pagtugon natin sa pangailangan ng ating kapwa. Meeting their needs. Dahil nasabi rin ni Apostle Juan sa 1 John chapter 3, verses 16 to 18. Yan, paano ko ba mamadaliin ito? Dito naman ay kilala ang tunay na pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangailangan at hindi niya ito tinutulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig lang sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Okay? So, kung nakita natin ang kapatid natin may pangailangan, huwag lang natin sabihin na, mahal kita kapatid. Okay, huwag lang ito salita. Ipakita sa gawa. Tulungan siya. Maraming paraan para tumulong. Pangatlo, carrying their burdens. Dahil ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 2, pasanin ng bawat isa, sa ganitong paraan natutupad natin ang utos ni Kristo. Ano yung utos ni Kristo? Ang utos ni Kristo ay ang utos niya na magmahal. Okay? Sabi sa Galatians 5:14, na ang buong kautusan ay matutupad sa pagsunod sa isa lang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Paano natin mapapasa ang dalahin ng bawat isa? Niniwala ko, isang paraan ay sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Pag may alam kang kapatiran na may pasanin, may problema, may kabigatan, ipanalangin mo siya. No? Kaya meron tayong 40 days prayer and fasting. Sinasama natin dyan yung mga kapatid nating may mga pangailangan. Basahin niyo na lang po yung 1 Corinthians 13, 4-7. At dito na po ako magtatapos. Ano ang resulta ng pagmamahal natin sa bawat isa? Nagiging totoo yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Paulit-ulit sinasabi rito sa passage na to na, tingnan nyo, sabi rito, walang nakita sa Diyos, pero pag tayo ay nagmamahalan sa bawat isa, ang Diyos ay namumuhay sa atin. At sino mang nabubuhay sa pag-ibig ay namumuhay sa Diyos at ang Diyos sa kanila. At alam niyo, ngayon ko lang napansin tong verse na to. In this world, we are like Jesus. Pag pinapakita pala natin pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa, tayo ay nagiging katulad ni Kristo. Amen? Nagiging katulad ni Kristo. Meron pa ba akong oras? Wala na. Meron pa ako, konti na lang. Pero para maintindihan natin, ito ay isang popular na kwento tungkol sa meron pa? Wala na pala. Sige. So, sige, bilisan ko lang ito. After ng World War II, sa London, marami doon mga bata na naging ulila dahil namatay ang mga magulang nila.
may isang pangyayari na may isang Amerikanong sundalo na siya ay pabalik na sa barracks niya. Pero habang siya ay naglalakad, nakita niya isang bata na nakatingin doon sa isang panaderia, no, na nagtitinda ng mga tinapay, yung mga ganyan. At nakalapit yung kanyang mukha doon sa salamin ng panaderia na yon. At nung nakita yun ng Amerikanong sundalo, nahabag siya. So ang ginawa niya, pumasok siya sa tindahan, bumili ng 1 dosenang donut, at binigay niya doon sa bata. No? Actually, tinanong niya yung bata. Pala, nasa labas pa siya. Gusto mo ba noon yung mga donut na yon? Sabi ng bata, opo. So bumili siya ng mga donut. At nung binigay niya yung donut doon sa bata, alam niyo sabi ng bata? Sabi niya, Mister, are you God? Diba? Kayo po bang Diyos? No? Dahil nakita ng bata doon sa sundalong yon, yung pagmamahal, yung habag, na alam niya ang Diyos lang ang nagbibigay. Hindi niya kilala ang Diyos, pero nakita niya ang larawan ng Diyos doon sa sundalong yan. At tayo mga kapatid, tayo ay nagiging katulad ni Jesus sa paningin ng iba kapag pinapakita natin ang pag-ibig ng Diyos. At isa pa rin nangyayari, lalong nagiging sakdal yung ating pag-ibig at nakaroon tayo ng kapanatagan. Hindi ko na masyadong anuhin yan, pero nasa 1 John chapter 4, verse 12 and 17. If we love one another, His love is made complete in us, and we will have confidence on the day of judgment. So bilang pangwakas, nalalaman ba natin at nagtitiwala ba tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Amen? Alam ko, marami sa atin, naranasan na natin ang pag-ibig ng Diyos. Pero lumalago rin ba tayo sa pag-ibig natin sa Diyos at sa bawat isa? At siguro para maging mas practical, isip tayo ng mga tao na nais ng Diyos na ipakita natin ang pag-ibig natin sa kanila. Maring merong ipaalala ang Lord sa atin. At gusto niya na ipakita natin ang pag-ibig natin sa taong yun. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Alam ko, Panginoon, na kapos ang oras namin at napakarami pang pwedeng katotohanan na makita namin sa iyong mga salita. Pero dalayan ko lamang po na gawin niyo po, Panginoon, na personal ang salita po ninyo sa bawat isa. Hindi lang sa buwan na ito ng pag-ibig, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na may pakita namin ang pag-ibig na ipinakita niyo rin sa amin. May padama at may bigay po namin ito sa iba. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang iyong salita, pagpalain niyo ang bawat isa, at sa iyo na po ang lahat ng kapurihan, kalwalatian, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Amen.